I will make you very happy. Hindi ka may sacrifice. Hindi ka sa sa ating mga ulo, ang lahat, takbo, at sumaktilang buhay ng dahil sa pang-abuso ng kani-kanilang kanya. Kailangan ito masultun para hindi na madagdagan ng listahan ng pambibiktima sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan. Isang ganito nakakagintay na totoong kwento ng isang asawa-ina at OFW na buhay na karanas ng emotional, verbal, at sexual abuses. Kailan kaya siya magkakaroon ng lakas ng loob na libangan? Paano kaya niya mapapakasaya ang walang hiyang anak? At saan bigay nakakamit niya ang justisya para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na bunga ng panggagahasa? Pakatutukan dito sa aming episode na pinamagatang Abuse and Rape. Start kailan mo ba talagang magpapanali? Diba, maupo naman na tayo. Alam mo naman, isang ka-official film ka lang. Gusto mong ipon na yun. 13 years ka na nag-abroad eh. Kaya siya ngayon, pag-abroad sinabot mo. Pagalik ko siya. Hindi magaling. Iisin ko yun. Tama. Gusto mo. Ay, gusto ko aral mo. I love you. I love Tapos, pagbalik ko, pagkakatilahan na gusto ko kakainin natin sa gusto mo kanina. Promise! Tayong dalawa. Paano siya kita kahit saan mo gusto? Huwag ka na umiyak mo na sa anak. Pilit mo. Naman siya. Asya na siguro. Nagpasang gabi, mag-inang sina Mariel at Aida para gustusan ang pag-aaral ni Mariel. Ilang taong ding nagpabalik-balik sa Japan si Aida bilang isang entertainer. Hindi naman sinayang ni Mariel ang suporta ibinigay ng kanyang ina nag-aral siya ng mabuti hanggang sa makabalik na ulit ang kanyang ina sa Pilipinas. Ma? Kailan ka ba umuwi? Ano na nagsabi sa akin? Siyempre, gusto ka sorpresahin. Hindi, nagdating na miss mo ba ako? Super! Wow, ganda-ganda mo. Ay! Ariel, si Michael, boyfriend ko. Tama si Aida. Maganda na ang kanyang anak. Michael. Hindi ka na pala bababalikin ng Japan yung mama mo.
alam mo na ba yung mama ko? Oo naman. Diba? Eh, kasi, anak, buntis ako. Hindi na muna ako makakapunta ng Japan, anak. Gusto kasi namin ni Michael bumuo ng pamilya. Pamilya na? Eh, paano naman ako? Iniwan na nga ako ni Papa, iniwan mo rin ako? Ay, naku, ano ka ba? Siyempre hindi. Nandito pa rin ako. Magkakasama tayo sa bahay. Alam mo naman, Mariel, eh. May edad na rin ako. Gusto ko, nakakasama ako. Eh, siyempre, gusto ko naman si Michael din ang kasama ko. Dahil tanggap niya ako eh. Tanggap niya yung nakaraan ko. Mas mahal niya ako, anak. Tama ang mama mo. Mahal na mahal ko talaga siya. Siguro naman ayos lang din sa'yo. Hindi pa na ako tumulit. Mariel, kamusta ang relasyon mo sa ina mo nung kang lumalaki? Lalo na nung naging entertainer siya sa Japan, di ba? Maganda naman po yung samahan namin ng mama ko, especially nung kami pa lang, dalawa pa lang kami. Maayos naman. One time na nagkaroon po siya ng bago niyang partner, doon po nag-start na naging kalpari po talaga yung buhay namin. Ma? Anak? Oh, sama mo na itong 1,000 sa promissory mo. Kaba naman. Itago mo na yan. Nakasweldo ko lang din sa trabaho. Ang dagdag sa pang-check up niya ni baby. Salamat ako. Okay ka na. Huwag na pong ba? Sige na, sumunta ka na. Iyahatid ko na sa school. Pero, susunod ka na. Para hindi ka na traffic. Para tipid. Yan. Helmet mo. Ingat. Kumapit ka. Kumapit ka. Sige. Ingat kayo. Sino? Sabi ko na ako. Akala noon ni Mariel ay tutulungan siya ng kagantinan na sampahan ng kaso si Michael. Pero, ito nangyari kasi pagkakali sa akin ni Michael. Pero, ayoko Mariel. Nakakahiya sa mga tao. Nakakahiya? Ano ba yung sama kami ang ginawa sa asawa mo,
Masakit man sa kanyang kalooban, itinuloy ni Mariel ang pag-alis sa poder ng ina at nagtrabaho na lamang sa isang fast food chain. Makalipas ang ilang buwan, nakilala naman ni Mariel si Danny, na mas matanda sa kanya ng 20 taon. Mas sugid itong nagdigaw sa kanya hanggang sa Pasok. Siya sa bahay ko Hindi ko na pinalaki at pinaganda. Ano ka ba? Hindi naman ngayon may inalis ko eh. Dani, nagtataka lang ako. Bakit hindi ka nakapag-asawa dati? Sayang naman sa bahay mo. Ngayon lang kita nakilala. Pero una pa lang kita makita. Alam ko ikaw yung babae na mahalin ko habang buhay. Pero Dani, alam mo naman yung nangyayari sa akin, di ba? Tama. Alam ko hindi ako magkakaroon. Pinabayaan ka ng nanay mo. Ikaw ng kaasawang lalaki. Kaya mas natin dapat yung makinsunan na naman. Gusto mo nga, mag-aaral kita. Pati kumain ko sa wala, hindi ako katulad nila. Hindi kita sasaktan. Mahal kita mo. dahil wala na ibang tao na nagnalasakit sa kanya ng mga panahon yun. Pumayag na din si Mariel na magsama sila ni Danny. Gusto pa sanang mag-enroll ni Mariel sa school, pero nabuntis siya at naging masela nito. Ano ang akala ni Mariel ay magiging maligaya na siya sa piling ni Danny. Pero, Oo. Kain ka na. Ito lang naman. Ano ito? Pinadayit mo? Nagbibigay na lang yung pamalayang sa'yo. Ano to? Mahal, gusto mong bumili ng baboy, hindi na talaga kasya kanina eh. Bumili pa ako ng 5 kilong bigas, tapos yung vitamins pa namin ni baby. Sino bigas ang pinili mo? Bakit ako pinili bigas? Ako naman eh. Lahat ang gusto mo, binibili ko sa'yo, tapos tinitipid mo ako. Yan, hindi nga kasya eh. Pagkasya yung sabi mo, pagkasya yan. Ano? Ano, masarap? Ito na kumain yan. Honey, ano ka ba? Buntis ako, wag mo naman ako saktan. Luise! Tama rin yung lugar na tapos. Kaya mo kasi. Ano ba? Gusto mo pagkain mo ng kaya? Luise! may nakilala ka namang isang lalaki na malaki ang tanda sa'yo, mahigit 20 taon, di ba? Nagkaanak kami, isa, dalawa. Ang pangalawang anak na namin, nagiging na yung irritable siya. So, tinanggap ko na lang kung galit naman siya na palagi siya magalit. Pero pinagbubuhatan ka ba ng kamay? Yung time din po na yun kasi biglaan yung retirement niya. So, lalo po siya na-stress. Tapos sa akin na po na ibalik. Kaya, pinag ko ako nasaktan ng sobra na nabubuhat. Sobra ako. Yung time lang, nagkaroon ako ng black eye, tapos yung katawan ko puro kapak talaga. Kaya kung nagkabigla po ako nun, doon po ako nag-isip na lumabas na lang ako ng bansa. Nag-apply ako. Nag-apply ka ng DH po. Mahal ha, ikaw nang bahala sa mga anak natin. Tsaka, kung anong kailangan nila sa school, tawagan mo ako. Oo, sabi mo sa gabi. Kung gusto
Ang kaya natin sila para makapagpaalam ng anak sa mga bata. Wala ko naman yun. Kawawa naman. Tsaka nag-iipin yung taxi mo. Malilink ka sa flight mo. Sige na. So, ikaw na yung bahala sa kanila. Tawagan mo ko lalo pag may masakit ang anak natin. Wala. Ako yung Felix. Pagdating ni Mariel sa Saudi para magtrabaho bilang isang domestic helper, nahirapan siyang mag-adjust at lubasan ng umiyak sa kanyang mga anak. Mabait naman ang kanyang mga amo at buwan-buwan siyang nakakapagpadala ng pera sa Pilipinas. Pero, Excuse me. Don't touch the eggplant. Yes, sir. This is wrong. This is wrong. You take the right foot eggplant. You put ground beef inside this, like this. Okay, You sir. follow me. Like this one, sir. Yes. Put meat. More meat inside the eggplant. Morning. Okay, sir. Eggplant become bigger. Then you put red sauce over eggplant. Okay, sir. That's right. Is this correct, sir? That's right. Okay, sir. I'll put this in the oven now. I'll put this one. Okay. That's you. You like an eggplant with red sauce? Eggplant with sauce peanuts is good combination. You like that? I can make a good delicious with red meat. No, sir. I don't like. kahit wala sa kanyang kontrata, pumayag si Mariel na paminsan-minsan magtrabaho din sa biyanan ng kanyang mga amo. Ito ay para makaiwas siya sa amo niyang lalaki na may pagdanasa sa kanya. Hanggang sa Lagi ko po kay Taylor na kontento kasi po ano po sa amin ni Papa. Ang sweet naman ng anak ko. Ako din, Jenny. Palagi ko kang pinagdarasal na ilayo kayo sa mga sakit para hindi ako mag-alala dito. Miss na miss ko na kayo ng papa mo. Mahal, pabukas naman ako ng camera para makita ko kayo ng mga bata. Ako na. Napaputo na naman ang signal. Basta tuloy-tuloy lang padala mo para hindi kami mag-sakit, ha? Tsaka, kailangan nga pala ng perang. Hello? Danny? Mas nalong patawag. Madala ka natin ng 5,000 na. Napagawa ko yung bubong. Ay, bubo na.
Madalas na nagpapadala ng mga masasirang at malalaswang larawan ang kanyang among lalaki. Hindi ito sinasagot ni Mariel. Dala na rin ang pananakot. Hindi niya ito isinumbong sa amo niyang babae hanggang sa ano yung pang-aabusong naranasan mo doon? Kung naka-isang taon na po ako, kamo kong lalaki na gahaka na po na ako. Ano ginawa mo pagkatapos mo? Kasi nag-bypass hindi ako makakontak sa phone, baka nga po kasi busy or iba nga po time. Tapos gabi na lang sa Saudi, baka wala nang available sa office na photo. So, kaya just ako nakahingi ng tulong. So, Dr. si Mariel para sa official medical legal report bilang ebidensya sa kasong isinampa niya laban kay Rashidi. Bagamat mariin itong itinanggi ang asunto, nakulong pa rin siya sa kasong rape. Santos, paano kung idinay sa Rashid yung ginawa niya sa akin? Inuwi na lang kaya ako ng Pilipinas, hindi na lang kaya ako magsampa ng kaso. Nangyari yung sinasabi ko. Nakausap ko na kabungan kasi hindi ka pinili sa pagkaso sa Pilipinas. Ano criminal case yan. Sa yung jurisdiction sa ikinaso mo. Kasi, paano kung sabihin niya may relasyon kami? Yun kasi ginagawa ito ng ibang tao dito para makakasweldo. Tapos hindi maipa yung binibita eh. Kasi iniisip nila na nakipagrelasyon sa may asawa, sir. Hindi naman ako pwede mamita. May mga anak ko ako. Hindi tayo, maniwala ka sa akin. Nakikipag-cooperate ako sa mga pinag-ulan. At ang sabi nila, sa shelter house ka daw manunulong yan. Para safe ka, payapang isip ko. Kaya kung is lang, we are doing everything we can to help you in this case. Para yung harap sa prosecutor, sina Mariel at Rashid habang tinikinig ang kaso, nag-aaral na si Mariel sa isang shelter at nag-aral siya ng short vocational course hanggang sa madiscover niyang Ano bang sabi nila? Kailan ka daw uuwi? Gusto ko po alam eh. Mahirap pa po kasi kami dito po. Wala ka pa ng kasiguraduhan. Teka, Mariel, tawagan kita ulit ha kasi kararating ang mga kapatid mo. May pasasabo ka. Ano po ba yung kasalanan ko sa inyo? Gusto ko yung nabigyan ng magandang buhay ng mga anak ko. Pero simula
ako sa bata hanggang ngayon. Bakit parang ayaw niyo naman po ako mag-inisip? Galit po ba kayo sa akin? Galit po tulungan niyo ako kasi hirap na po talaga ako. Ang bigat na po. Sana po tulungan niyo. Kasi hirap na po ako sa buhay. Bugbog na po talaga yung puso. Hindi naging madali para kay Mariel ang muling pagbubuntis niya dahil nasa ibang bansa siya. Hindi siya nakakapagpa-regular check-up dahil hindi sapat ang kanyang pera. Limitado rin ang vitamins na iniinom niya hanggang sa Gusto ng amo mo, kumbinsihin kang iurong ang kaso. Ang nakaroon ng pakasalan, karagutan. Bukod doon, bibigyan ka rin daw niya ng pera. saan? Sir, may asawa at pamilya po ako sa Pilipinas. Hindi lang sasabihin sa akin ng pamilya ko na sinungaling ako? Na mukhang pera po ako? Hindi mo gawin, Mariel. Pero isipin mo yung anak mo kay Rashidi. Yung asawa mo, nakatanggap ba niya kaagad ang nangyayari sa'yo? Siyempre hindi. Saan ka kukuha ng suporta para sa baby mo? Sir, ako yung ginaasa dito? Hindi ba kayo pwedeng gumilin ng pamilya ka? Dahil paglaban yung sarili ko? Bakit, sir? Kung sa inyo ba yung nangyari? Kung ikaw yung binaboy, ikaw yung pinapatabakan, mananahimik ka lang, ha? Pag sinuulan ka ng pera, okay na ba lahat sa'yo? Sir? Karapatan ko po ng lalaki. Gusto ko kumilin yung pera. Kaya ipakukulong ko ang tatay ng dinadala ko. Pero kung lumaki siya, alam niya ginawa ko yung tama. Alam niya pinataktahan ko siya. Kahit ang bigat na, sir, kahit ang sakit-sakit ako dito. Isusundan ko po ang buhay ko para umakyat siya. Bilang nanay. Sir Ariel, anong gagawin niya? Pag halimbawa na nga at hindi nagkaroon ng magandang relasyon doon sa amo niya. Diyan naman papasok ang OWA, ang DMW at ang DFA sa amin. Kapag may welfare case tayo kagad, ang opisina ng OWA sa buong mundo, 34. Dito sa ating bansa, locally, we have 17 offices. Meron tayong hotline na nagwo-work. Mga OFW natin, bago umalis ng bansa, pwede nilang makuha kung ano yung OWA branch, OWA department na doon sa pupuntahan niya. Wala lang, parang lang ba? Dito, bago lumipad yung mga yan, meron pre-departure orientation seminar yan. So, hindi natin sila ng video seminar. Ang akin na lang hinihingi ay baguhin. Halimbawa daw, nakatakas na yung OFW natin from an abusive employer. Tama ba yun? Naku, kung nangyari, gagawin mo yan sa Middle East, ikaw ay pwede makasuhan na tinatawag nilang hurug. Sa English, ito ay absconding. Okay. Hindi ka makakauwi dahil hindi mo makukuha yung pirma ng iyong employer sa iyong exit visa. Kaya kaagad, tumawag ka sa OWA, tumawag sa MWO natin o sa DFA at doon ka pumunta para mabigyan ka kagad ng proper assistance para kung ano man ang gagawin sa'yo pag-file ng kaso ng iyong abusive employer, makukontra natin. Congratulations, Mariel. Salamat po sa Diyos at sana panalo natin yung kaso.
Oo nga, hindi rin ako makapaniwala eh. At ang bilis ng proseso. Mantakin mo yan, limang buwan ng hearing, pagkatapos, 15 years ang sentensya ng amo mo. Makakatulog ka na ng mahinta. Salamat po talaga, Sir Josh. Eh, tama rin naman ang desisyon mo na ituloy ang kaso. Ngayon naman, ang susunod natin gagawin, susubukan natin kumuha ng child support. Okay? Mahal ng Diyos, ligtas naman ang buhay ng sanggol ng bunga ng panggagahasa kay Mariel. Matiwasay siya nakauwi ng Pilipinas. At kaagad naman ipinaalam ni Mariel kay Danny ang malagim na karanasan niya sa Saudi. Sinunod mo kasi! Kung hindi ka muna sa Pilipinas, hindi ka sana magagahasa! Baka yung gusto mo yun eh! Baka yung nasa labay ka pa sa amo mo eh! O ano? Danny, Hindi! Ha? Namuhuli ako? Namuhuli ako? Sabihin mo, gusto mo makaghat! Ha? Kaya mo nung karanagutan ka! O ano? Ha? Bakit ako? Ano mo? Ha? Sabihin mo, gusto mo makaghat! Ha? Kaya mo nung karanagutan ka! O ano? Ha? Bakit ako? Ano mo? Ha? Sino ang yan? Ha? Ha? Sabi sa'yo, kung mabuti kang asawa, hindi aalis yan. Imbis na alagaan mo, nakalang mo, respeto mo, anong gagawin mo? Sasaktan mo! Kita niya yan, ginusto ba niya? Ginusto ba niya nangyari? Hindi ka naman awa. Nakipagsapalaran yan doon. Dahil gusto nang bigyan ka ng magandang buhay. Pagkatapos gaganyanin mo lang, hayop ka! Ano nangyari sa kanya nun? Hindi ba napaawa? Nawansas! Iwanya ka! Hayop ka! Wala kang utang na loob! Namali ako. Pero pagkalahin mo, pero alamin ko po na hihinipan ko ako sa inyo. Pero nagpakasal ako. Nagkapamilya. Hindi na kita. Kasi nagmamahal po tayo. Hindi magiging lang namin tayo sa ginagawa niya. Hindi na pinagkakataon ba yun? Lagi hindi ko magawa. Bilang ina. Ibigay ko. Sasabahin kita. Itataguhin ko. Ikaw mo. Tayo magkasama. Hindi kita iiwanan. Babawin tayo ng saan. Salamat ko. Salamat kita.
kay Mariel. Sinuportahan niya, tinulungan ng kanyang anak na muling makabangon sa buhay. Ma? Ariel? Ma? Basta mo doon yung text ko sa'yo. Ha? Hindi ko hindi ko sinulat kanina. Bakit po ba? Kailangan mo umiwas sa iyo. Hindi tayo sa puso si Daddy. Wala na siya. Ha? Pero ma, alam mo naman na galit mo sa akin kung kamag-anak ng asawa ko, di ba? Kung pumunta ako doon, baka magkatululang. Ana, huwag ko isipin na sasabihin ng mga tao. Isipin mo ng anak mo. Tsaka mo, huwag mo na lang sa ano ng asawa ng bata. Huwag ka rin parang Sulit sa lahat, ano ba? Hindi pa kailangan ng mga anak mo. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, ha? Yung nagbigay sa akin ng lakas para mag-isip yung problema ko sa future. Kaya nga, hindi ka na dapat nalulung ko kasi nakakasama mo ng mga bata. Tsaka nakausap ko ng kabilang side. Pumayag mo sila. School year. Sabay mo ng kami. Talaga po, ma? Oo, sabi ko naman sa'yo. Babawi ako, ha? Tulungan kita tulog ko. Sa aking nakakaya. Masalamat po sa'yo. Mahal na mahal ko kita, Mas. Ikaw na talaga. Oh. Hindi ako. Hindi na. Masaya lang ako na okay na tayo. Tapos, nakasama ko kayo mga anak ko. Kwento mo sa amin, nung una kayong nagkita ng mga anak mo, anong reaksyon ng mga anak mo sa'yo? Noong una po, nung nag-aeroplano pa ako, masaya ako na malungkot kasi hindi ko po alam kung magiging last ko ng mga bata dahil naputusip kasi namin. Pero nung time po, pababa pa lang po ako ng tricycle, nagulat po ako, nagtatakbuhan na po sila pagkakabong po sa akin. At masaya sila, ibigyan na. Nagdumating daw po ako, tumupad na daw po ako sa promise ko na umuwi po ako. Pinalitan ko daw po sila. So, masaya po sila. Ano naman maipapayo mo, Mariel, sa mga misis o mga babaeng OFW na nakakaranas ng pang-aabuso? Sa mga OFW po, masasabi ko lang po sa inyo, tiis, pakatatag, lumaban. Pero huwag lang po sobra kasi darating pa rin po yung point na pag sobra natin laban is baka tayo pa rin mabaliktad kasi yan po yung pinagtatakot eh. Tapos po, hanggat maaari, dapat po talaga meron po talaga tayo tamang numero sa mga pinauulan. Once na nangyari sa atin, hindi ka kahit na itis. Mabilis po tayo makakatawag sa pinauulan po. God bless your family. Thank you very much, Mariel. Thank you po, Tita Mo. Thank you po, PDMA. Salamat po. My heart goes out to Mariel and to all our OFWs, the modern heroes of our families and our country. Ang aking payo sa ating mga kapuso na nagbabalak ng OFW, kilatisin mabuti yung recruiter o employer na kumukuha sa inyo. Makipag-ugnayan kayo sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA bago pa kayo umalis. Tama kayo nasa ibang bansa, makipagay tayo sa kanilang kultura at sundin ang kanilang mga patakaran. At ang pinakamahalaga, lagi nating ipagdasal at hiningi ng proteksyon ng ating Panginoon para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon, bukas
at magpakailanman. Hello guys, mga ka-MPK! Mag-subscribe sa hashtag MPK YouTube channel. Mag-like sa hashtag MPK Facebook page. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa Twitter. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa Instagram. Mag-follow ka na sa hashtag MPK sa TikTok. Mag-join for free sa hashtag MPK sa Patreon at mag-join na sa membership ng YouTube channel ng hashtag MPK. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala mga ka-MPK.